Ayan, kumusta mga ka-Queenpay? Nandito ako ngayon sa Trinoma kasi mga ka-Queenpay, pupuntahan natin ang gumawa ng kanta na to mga ka-Queenpay. Alam nyo ba yung kanta na yan mga ka-Queenpay? Alam nyo rin ba kung sino ang gumawa ng kanta na yan? So kung hindi nyo alam, samahan nyo ako at pupuntahan natin at magkikita kami ngayon dito sa Trinoma. So excited na ba kayong makilala siya? So mga ka-Queenpay, tara, samahan nyo ako. Mukhang ito na yata. Yun. Ito na nga. Ayan, ayan, sige yun. Hello, ayan, oh. Wow, salamat. Wow. Yes. Ay, kumusta po? So, okay naman. Inaano namin yung pagiging senior. Ini-enjoy. Lalapasan kami rito sa Trinoma. Kailangan i-enjoy mo talaga. Oo nga. Maraming benefits ang senior, katulad ng mga free movie. Nagagamit namin. Manonood lang kami ng libre. Kami na mismo nagdadala ng baon namin. Isang pantisan. Ayos. Ganun lang. At least na-enjoy namin mga film. So doon ko po nasimulan yung minamahal kita. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako, ako lang. Gusto kong marinig ang kwento mo, ka-Queenpay. Gusto kong marinig ang payo mo, ka-Queenpay. Maraming salamat, Kuya Anthony. Sinundo pa talaga ako ni Kuya Anthony dito sa Trinoma. Sabi ko kasi di ko alam pupunta sa kanila. Sabi niya, sunduin na lang kita. Kaya ayan, napakabait talaga. Siya pala ang composer ni Freddy Aguilar. So, mga ka-Queenpay, hindi ko napapatagalin pa, ipapakilala ko na sa inyo si Sir Anthony Uliza. Yan, mga ka-Queenpay, ito na. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kapitay. At ako po nagpapasalamat dito sa aking kaibigan na si KJ Reyes at napaunlakan niya ako na masabi yung mga katotohanan behind the scenes po ng mga komposisyon. Paano kayo natuto na sumulat ng kanta at sino yung mga nakasama mo? Pwede niyo po ba kami kwentuhan? Before po nun, dumaan din talaga ako sa, alam niyo na, yung mga difficulties. Trabaho po ako sa machine shop. Ang father ko kasi, meron siyang machine shop. Ang father ko po ang gumagawa po ng mga water heater sa Bagwan. Kaya ang may-ari po nun is taga-India. So para sa kaalaman po ng iba, yung mga ulisa po, saan po galing ang... Tinetrace po dati ng father ko. Kasi po yung pinakalolo namin, sabi nga nun, Olisa, ang pagkakatrace po nun, may lahi daw po sa Spain. Kasi po yung lolo ko mukhang Espanyol po eh. Hanggang sa nakamatayan na ng father ko, na tinetrace po talaga. Pero yun lang po ang pinaka-clue namin na ang Olisa is galing sa Spain. Kayo po, dito kayo talaga sa Manila or may probinsya kayong pinanggalingan? Yung probinsya po ng mother ko is sa Nueva Ecija po. Ang probinsya naman daw ng father ko is sa Bicol. Pero hindi po kami nakapunta po doon sa Bicol. And then sa Nueva Ecija, madalas po kami mapunta noon, nung buhay pa mother ko. Pero dito na ikaw pinanganak. Pinanganak po ako sa Caloocan. Sa St. Anthony Hospital, doon po ako pinanganak. Kaya pala pinangalan niya ata sa Carlos, Carlos, ano po yung kwento, siniswitch daw ako ng isa sa mga nurse doon. Kukunin ako, parang ganun po ba? Hanggang sa nahuli po ng tiyahing ko. Ang ipinapangalan po sa akin nun is Carlos. Nung nakuha na po ako, then nilagay ako sa mother ko. Muntik ka na sa palang Kasi nung hinahanap po ako ng mother ko, ibang bata ang nanay niya sa taas. Naramdaman po ng mother ko na iba. hindi ito ang anak ko, hindi ito. Yung sabi, lukso ng dugo talaga, no? Hindi ito ang anak ko na sumisigaw na pa mother ko, tinatakas na po ako nun. Nung nahuli na po, nakilala na rin po ako ng tiyahin ko. Dahil iba po mukha ko nun, medyo Isoy. parang babae tignan. Mamula-mula. Mamula-mula po to. Tapos nakuha po ako nun, nilagay ulit ako sa dibdib ng mother ko. Ito ang anak ko. Naramdaman niya na. Tapos pinapalitan po kagad yung sa ano ng nurse na yun, sa Mr. Carlos. Ginawa po akong Anthony. Dahil yung patron saint ng mother ko is Saint Anthony de Padua. Doon yung kinuha yung pangalan niyo. Apo.
Muntik ka na pala. Muntik ka. Muntik na akong maging Carlos. Hindi, muntik ka na rin mawala. Baka ibibinta ka sana ng nurse na yun. Isang nga po nanonood ako sa YouTube na may mga ganyang istorya, naalala ko yung naging Ano istorya nangyari ko. sa'yo, no? Parang pa-flashback sa'yo, no? Kahit kwininto na lang Kahit sa'yo yun, kinento lang. parang ramdam mo pa rin, eh, no? Yun pala ang nangyari sa'yo. Muntik ka nang mapagpalit. Caloocan pa kami nakatira nun. Una po, grade 1 to grade 4 is nasa MCU po ako. Then grade 5 hanggang first year, lumipat po ako ng Notre Dame. Doon ko po naging kaklase si Jun Santa Maria na isa rin po sa mga batikang Si Kuya composer. Jun. Naging kaklase mo pala si Kuya Jun. Second year po, nag-stop na ako. Yun po kasi yung, ano na po yun eh, yun na po yung gumagawa ko kanta. Nag-Japan na po ako. Nag-Japan ka rin. That was 1982. Actually po, nung bata kami, 5 po kami magkakapatid. Yung kuya at ate ko, sila po pinagtatrain sa piano ng magulang namin. Ako po medyo bata pa nun. Pero ako po yung natuto. Dahil po doon sa tinatawag po ba na sawido. Kasi po nakaano po sa isip ko yung mga tono eh. Kaya doon po nagsimula noon. Tapos hanggang sa nag-ano po ako ng piano na ganyan, meron pong tonong pumasok po sa isip ko na wala pa pong letra o ano. Yun po yung tarara, tarara, darararara. Lagi po nakatanim sa isip ko yan. Hindi nawawala sa utak Hindi mo. nawawala. Ngayon po, nung one time, narinig ko po sa TV, nanonood kami. Ang sabi pong ganun eh, sisikat ang araw, lulubog at lilitaw. So, pumasok na po sa isip ko yung lulubog, lilitaw. So, kinonvert ko po siya as a love song. So, doon ko po nasimulan yung minamahal kita. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangakong ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo, malapit man, ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Lulubog, lilitaw, ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y nagmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal kita. So, doon po nagsimula po yun. Sa news, tungkol sa weather. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Doon pala nagsimula yun, nung nanonood ka ng balita. Yung gano'n. Balita na maliit kami. Doon po nagsimula yung lyrics na lulubog, lilitaw. Baka may nililigawan ka nun. Ito po, si Mrs. ko. Para sa kanya yan talaga. Ano po. Ang galing ang galing naman. Kasi dapat meron kang inspirasyon. Inspirasyon. Si Beverly Esquera po ay, siya po ang Mrs. ko na collaboration ko rin po sa paggawa ng ibang kanta. Tulad po nung Kusang Darating. Dahil bukas mo ay kusang darating, walang sinuman ang siyang makakapigil. Huwag mag-alala, kaibigan. Nung ginawa niyo po yung minamahal kita, ilang taon po kayo nun? Natatanda niyo po ba? Ang natatandaan ko po noon, nung nabuo ko po yan, teenager na po ako. At magkakilala na po kami ng misis ko dahil kabilang kalye lang po kami. Sa kabilang kalye po sila. Nung panahon po na yon, ako naman po yung naging talent coordinator sa mga pelikula. So, nilabas ko po si Beverly sa pelikula. So, doon po kami nagkaroon parang na-inspired kami sa isa na-develop. Parang ganun po. Saka yun na, nabuo mo na yung kantang minamahal. Nabuo na yung kanta minamahal at nabuo na rin yung mga anak namin. Dahil sa minamahal, may mga nabuo. May mga Ang nabuo galing. na. Ang galing naman ng kwento ng kanta na yan na minamahal kita. Nagkaroon ka ba ng banda na nung bata ka? Nung high school po, nagkaroon na ako ng banda. Ako po ang nagtayo nun. Ang pinangalan ko po ay Next Attraction Band. Tumutugtog po kami sa sa Roas Boulevard, sa Bayside, at yung malapit sa airport. Hanggang sa kinuha na rin po ako ng 24 carats. Hanggang kinuha naman ako ng Philippine band.
At kami po yung naging personal banda ng Prinsesa ng Brunei. Nagpunta kami ng Brunei, na-meet namin si Princess Nurhayati Bolkiah. Hanggang isinama po kami sa tour niya, nag-around the world po kami. Kami po yung parang personal band ng Prinsesa. Wow. Kung saan po kami nakapunta nun. Kasi hindi naman po siya pwedeng lumabas sa mag-nightclub, hindi po pwede. Kaya ang Prinsesa po dahil talagang gwardyado po. Saan po kami nandun, let's say Australia, yung parang pinaka-function room ng Australian doon lang po kami. Kami po yung talagang tumutugtog. Actually po, sasabihin ko sa inyo. Ilang Pilipino ka? 13 po. Dami. Opo. Tapos, actually po, gustong-gusto ng Prinsesa yung kantang Dito ba? Nararararara. Kumakanta po sa amin yan. Kami po ang naging jukebox niya. Hindi natuto siya ng Tagalog, no? Tagalog natuto siya. Tapos yung mga ibang kanta na tulad ng mga Muslim song, pinapatugtog po sa amin, kinakanta po niya yun. Tulad po nung natatanda po yun. Yung mga ganun pong tono. Muslim po yun. Hindi ko na maalala yung mga lyrics. Ilang taon po kayo doon? Almost 1 year and a half. Doon po nagsimula yung parang pinaka-music career ko. At doon po lumawak na lumawak. And then, yung pag-uwi namin dito, tapos na po yung contract, doon ko na po nakilala si Freddy Aguilar. Kasi po, kumpare ko po si Jake Nebrea, na founder ng Nucleus Band. Kumpare ko po yan. Nataon po na nagkaroon ng anak si Jake Nebrea, si Mona Lisa nga po, na aanakin po magiging ninong po si Freddy Aguilar. Doon kayo nakita. At opo, ako rin isa sa ninong at saka si Paul Gallardo. Kaya po kami magkakatuwang na magkukumpare. At nung one time po, nag-invite si Freddy Aguilar doon po sa kanila dyan sa may Sa bahay niya. Opo. Na-invite po kami para daw magka-close kami magkukumpare. Parang jamming lang. Jamming lang, tapos hanggang, alam niyo po yung mga panahon na yun, medyo malakas pa rin uminom si Freddy Aguilar. Kaya naghaharapan kami sa inuman. Sinabi ni Freddy na, meron ka bang gawa? Meron ka ako. Hanggang sa nakakanta ko po yung Minamahal Kita. Kaya lang eto ka po, kinuha na ni Ray Valera. Kasi meron akong ginawa na kinuha rin ni Ray Valera yung Home Sweet Home at Patutunayan Ko. Kinuha na niya to. Kinanta rin ni Ray Valera yun. Nilagay din sa album ni Ray Valera. Pero pang OFW lang po yun. So doon po inano ni Ray Valera yung promote sa ibang bansa. And then sabi ko, meron pa akong isa. Tinugtog ko po ng buo kay Fred Aguilar. At sinabi niya po sa akin, huwag mo nang ibigay yan kay Ray, sa akin na yan. On the spot po, nagbigay sa akin ng 10,000 for kagad. Advance royalty na agad. Parang gano'n kagad. Tapos, Grabe, laki na nun. Anong panahon Ako, nung panahon na yun, 1992. Nasa 200,000 na yun ngayong panahon na ngayon. Siguro mga nasa 500,000. Ang value na ngayon, no? Ilabas kaagad yung kontrata. Kasama po yung asawa niya. Yung mother po nila, Megan Aguilar. Mismo nung araw na yun. Yung araw na yun, witness po sila, pati sila, Paul Gallardo at saka si Jake Nebrea. Sila yung mga witness. Ipirma-pirma. Kaya pumirma na ako. 1992 ni-release po yung Minamahal Kita. Kasama yun sa album niya o yun yung pinaka-single na sa... Yun ang pinaka-single out niya. Sa Minamahal album. Kita. Kasama po rin yung Dalagang Pilipina, Rosas. Marami pa po. Hindi ko na maalala yung iba yung sa album na ito. Then, after 6 months po, nagulat po ako dahil nagkaroon kaagad ng Gold Award. After 3 months, naging platinum na. Grabe, ang bilis. That's hindi pa po natatapos yung taon na yun, naging multiple platinum naman. Pati nga po si Freddy Aguilar nagulat, bakit ganun kabilis Ang bilis ng yung kanta na yun? Anong sabi po niya, anong meron dun sa kanta na yun, bakit ganun kabilis? Napag-usapan na lang po namin, siguro bless yung kanta. Kasi alam niyo po, pag gumagawa po ako ng kanta, siyempre ang unang-unang inspirasyon ko si Lord. So siya nagbibigay siguro sa akin ng mga... Paano kanya naipakilala sa mga tao? Nagkaroon po ng multiple platinum, tatanggapin niyo po yun sa, ang mag-a-award po sa kanya si Herman Moreno. So tumawag po siya sa akin, sabi niya, Tunay, punta ka rito sa bahay, magsuot ka lang kahit polo-polo lang. Bakit? Tatanggap ako ng award pero ipapakilala kita. Sumunod naman ako, pumunta ako sa kanila, kasama pa nga namin ulit si Paul Gallardo. Binigyan kami ng special seat hanggang sa tinawag na po si Freddy Aguilar, kinanta po niya yun. Tapos po nun, lumabas na po si Herman Moreno upang ibigay yung award. Yung pong multiple platinum na yun. Nung tinanggap po niya,
doon po siya nagsalita. Actually po, para sa kaalaman ng lahat, sabi po ni Fred Aguilar, hindi po ako ang tunay na gumawa nito. Andito po siya kasama ko. Nagustuhan ko po talaga itong kanta na ito dahil meron pong kakaiba sa kanta na ito. Oo. Sabi niya gano'n. Sabi gano'n ni Herman Moreno. Talaga. Sino siya? Tawagin mo. Kaya andyan po siya. Ayan po si Anthony Olisa. Tinawag ka na nga. Tinawag na ako. Halika rito, sabi ni Herman. Halika na Inakit rito, ka. Timang. Dito ka na. Yun po, katabi ko pa nga si Herman, tapos si Fred Aguilar. Hanggang sa in-interview na po ni Herman Moreno, paano mo nagawa yung kanta na yun? Tinanong ka na. Hindi ko alam, basta pumasok na lang po sa isipan ko. Hindi na po nawala sa isipan ko hanggang sa tinuloy-tuloy ko na. Ganun. Tapos, si Capri pa ang kumanta. Talagang blessing na nga yung kanta na yan. Palapakan yung tao. Ako naman pinagpasalamat sa mga tao. Sabi ko sa audience, maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat ako sa Diyos at nailapit din ako sa isang blessed na katulad ni Fred Aguilar. Makikita mo sa TikTok, sa YouTube, madaming nagkakanta ng minamahal kita. Kung sino-sino ng mga nag-version niya, may kung ano-anong genre na ang di ba? Marami na po. At kung minsan, ginagawa pa nilang reggae. Tapos may nag-viral pa nga, yung batang Yung utal-utal bata. pa. Minamahal! Di ba? Yung Tawa bata. ko ng tawa sa bata na yun eh. Yung feel na feel niya. Dahil sa napakagandang kanta, talagang pati bata natangay. Di ba? Natangay dun sa ano ng kanta na yan. Papasalamat din po ako. Dahil yung mga panahon na yun, yung pamilya ko po, yan po, nakasuporta po sa akin. Pati yung magulang ko, nakasuporta doon sa music career. Meron pa ba ikaw mga nailabas? Meron nga po yung Driver Sweet Lover project po ng ABS-CBN na kinanta po ni Bayani Agbayani. Sa'yo din pala yun. Opo. At napelikula nga po yun, Driver Sweet Lover. Tapos po, yung ibang mga nagawa akong kanta, ay lagay na po sa Java Band. Yan po, katulad po nung Kusang Darating, collaborate ko po sa paggawa ng kanta si Mrs. Yung Java Band, yan po ibinubuo ng J is Jake. Yung A po is Alaysa, kasama po. Tapos yung B, si Boying Adriano. Yung bayista po namin. At yung A, ako po yon Anthony Olisa. Kaya naging Java. Si JR. JR at saka si Alaysa. Ang swerte naman ng dalawa, nagkaasawa sila dahil di sa music. Si Brother KJ, miyembro din po ng PhilSCAP. Ako rin miyembro ng PhilSCAP. Papasalamat po ako sa PhilSCAP. Alam niyo po, kasi lahat po ng mga na-upload sa YouTube, sa lahat po ng mga nasisingil po ng PhilSCAP. At yun po yung natatanggap ng mga royalties. Pati po ang police sa pamumuno po ni Ma'am Rachel Dasilio. So, ibig sabihin, yung minamahal kita, kumbaga pinakawalan ni Capri, di ba, nung may kontrata kayo, so natapos na yung kontrata nyo, pinaubaya na sa'yo yun. Okay pa po si Fred yun, nagkapirmahan kami na sabi ko sa kanya, binabawi ko na. Sabi nga niya, sige, no problem. At kasi, biro pa nga po sa akin, malaki nakikita ko dyan. Totoo naman eh. Hindi, nagkapirmahan po kami na terminated na po yung contract. One time, nakasingil po ang police dahil sa kanta po na yan. Yung tinatawag na parang backlog yata. Hanggang sa nagkita po kami dyan sa Mindanao Avenue at binigay po niya sa akin cheque. Ay, yung po kumisan yung mga unexpected blessing po, biglang dumarating po. Dahil sa isang kanta lang, no? Makapag-hit song ka lang talaga kahit tumatatak talaga, no? Pero yung minamahal kita. Alam mo, lagi ko rin kinakanta sa video ko yan. Gusto ko yung kanta na yan. May version din ako yan eh. Sabi ko nga sa'yo, gusto ko nga magpaalam sa'yo, i-cover ko sana eh. Yung minamahal kita eh, gagawin ko na sarili kong version. Kumbaga parang panibagong ariglo. Sabi ko nga, pag nakakausap ko nga ulit si Kuya Anthony, gusto ko magpaalam eh. Papayag. Hindi, payag naman po ako. Anytime po, sabihin lang sa akin, nagagawin ko to. Actually po, si Leonard De Leos, nagpaalam po sa akin, gagamitin daw niya yung kanta, i-album niya. Tapos, tinanong ko, sino mag-aareglo? Si Mandy Ferrer daw. Umayag ako dahil parehas ko po mga kakilala, mga kaibigan. Kung pinarinig po sa akin yung kanta at yung atake ng violin, sabi ko, iba na naman to. Classic naman. Tuwan-tuwa po ako. At kaya sabi ko, pumayag na po ako. Sakaling gagawa ako ng gano'n. Wala pong problema. Ngayon nagkaroon na tayo ng pag-uusap na ganyan. Wala po. At least abangan nyo, gagawa ko ng sarili kong version yan, kung paano ko gagawin. Kantahin mo ng
may mga tao kang o bata na sa background na Oo, kasi nag-ano sila, lubog, lilitaw, mga gano'n-gano'n yan. Pag nakita ng mga bata, uy, ano pala 'to, iba. Okay. Napanood ko yung bata na kinanta yung Minamahal Kita na kabisadong-kabisado niya. papikit-pikit pa. Opo, namumula na nga po yung bata habang parang yung kanta niya talagang feel na feel ko. Ako po tuwang-tuwa eh. Feel Yung na feel feel niya, niya, andun, ano niya, parang grabe sabi ko. ang galing ng kanta na yan. Kaya nga sabi ko, sana ako pumayag naman si Kuya Anthony na gusto ko kasing makausap yung mga behind the scene, yung mga gumagawa ng kanta. Kasi lagi na lang ang kilala, yung singer lang. Gusto natin malaman kung sino yung gumawa ng kanta. So kung sino man yung mga, may mga hit song dyan na hindi nyo alam kung sino yung gumawa ng kanta na yon. O kaya alam nyo kung sino yung gumawa ng kanta na yon, pwede nyo po i-comment doon sa baba para pwede natin puntahan mga kakwentay at ating kakausapin at hihingian natin siya ng konting kwento. Kaya nito, nakausap ko si Kuya Anthony. Nalaman natin na yung palang kanta na yun dahil nagsimula pala yun dahil sa balita ng Lulubog Lilitaw. So baka mayroon ka pang mga idadagdag. Sino po yung mga nakakasama mo dating mga banda o singer? Meron po Marami, ba kayong mga nakatrabaho? marami na pong akong naka-jam. Tulad po ng Banyuhay ni Heather Bartolome. Si Rene Alon, yung gumawa po ng Pusong Bato. Pusong ba to? Alam niyo na, galing din natutuwa tao po ako kay Rene Alon. Nung minsan po, dahil nag-perform kami nung minsan, kinanta po niya yung Pusong Bato. Nung pagbaba po, nag-chat-chat kami ng konti. Sabi po niya sa akin, Tol, ang tawagan po namin, alam mo Tol, gusto ko yung kanta mo na yan. Gusto ko nga kantahin eh, kaya lang, medyo naano ko, hindi ako nagpaalam sa'yo. Hindi, okay lang, sabi ko man. Alam niyo, nakakatuwa po yun. Isang sikat na tao eh, sasabihin sa akin gusto ko yung kanta ko. Diba? Nakakatuwa po yun. May mga kanta ka pa ba ngayon na naisulat na hindi mo pa na ipapublish? Hindi mo pa na, Ay, may meron pa po. hinahanapan kang singer na, Meron pa po. Mahanap lang po ko ng kung sino pwede. Ganun po ba? kasi sayang Pero eh. meron pa po akong mga, sabi nga po nakatambay. Sinasama ka ba ni Kaka? Nung nag-concert po siya sa Pasig po yun eh. Nagpunta po ako, kasama ko yung mga ibang kumpare ko. Libre na nga po yung ticket namin. Pinapasok na kami ron. Tinupood na kami hanggang sa, yun po, nagsisimula na mag-concert si Fred Aguilar. Hanggang sa, yun po, kinanta po niya yung Minamahal Kita. Tapos, yun po, pinakilala na naman po ako doon sa Pasig Nakilala ka ulit. Coliseum. Dito po yung original na lumikha ng awit na ito. Ayan po si Anthony Olisa. Tumayo po ako doon. Hindi po sa stage, doon po sa kinauupuan ko, tumayo po ako. Naglingo na po yung mga tao, sabi po ni Fred Aguilar. Siya po ang tunay na salarin. Siya po ang gumawa po niyan. Salarin talaga. Di ako naman po nagpasalamat sa tao, kaliwat kanan, pasalamat ko din niya. Hanggang sa umuwi nga po ako eh. Hindi ko malimutan yung nangyari. Dahil sa kanya, ang naging karakter ko is Minamahal Kita. Yun din yung karakter mo, Minamahal Kita. Kasi ngayon, mga kakwentay, yung mga kabataan ngayon, ang alam nila, si Capri, pero hindi po. Siya po yung original na sumulat ng kantang Minamahal Kita. Nakasama ko ngayon. So kaya Anthony, di ba, member ka din ng Philscap. Para po sa kaalaman ng iba na mga nanonood na hindi nila alam yung Philscap. Para po saan yung Philscap? Ang Philscap po, sila po yung monitoring system. Sila po yung, halimbawa po, merong mga kanta na naka-record sa Philscap. Let's say po, halimbawa ka na sa akin, Minamahal Kita, pinatugtog doon sa bar na yun, pinatugtog doon sa radio, pinatugtog sa airlines, pinatugtog sa ibang bansa, Sa mga mall. sa mga local radio natin sa ibang bansa. Sila po ang collecting arm. Kino-collect po nila yan. And then, napupunta ngayon doon sa tunay na composer. Kaya kami pong mga composer,
Hindi na po kami nagmo-monitor dahil membro na po kami ng PhilSCAP. Ini-invite ko po kayo na sumama po sa PhilSCAP. Ito po yung karagdagan po sa inyo, hindi po ito pabawasan. At pakikita nyo kung paano po ang pakikipagrelasyon ng PhilSCAP sa mga, lalo na sa mga new member. Never po na magkaroon ng mga event ng PhilSCAP, kayo po ka-member nyo rin, magkikita-kita po tayo rin. At magkakausap-usap at magkakaroon ng, alam niyo na, konting salo-salo. Sarap din kasi pag yung member ka ng PhilSCAP. Kasi kagaya kayo nung nabanggit ni Anthony, lalo pag Christmas party, nakikita-kita kayong mga composer na yung mga iniidol mong sikat na composer, makikita mo doon, makakapagpa-picture ka, di ba? Bukod sa may mga prizes pa. Ang misis ko nga po nanalo ng, ano yun, beatbox. yung kahoy, yung ginagano. yung beatbox na ganun. Ang galing eh. Power bank, Pero ayan, misis po. ka na pala nakanalo. Galing yan. Swerte ikaw nanalo ka na ba doon? Hindi pa. Nanalo ko prizes, 500 ba? Yung tawag dito, headphone. Opo, ayun pala. Pasensya na po, medyo senior na talaga, nalilimutan ko. Kung napapanalunan ko eh. Kasama ko lang misis ko. Na-interview niyo pa ako, panalo na po ako. Oo. Kaya po, ano po yung mga ipapayo niyo po sa mga nangangarap na maging composer, nangangarap na maging artist? Meron po ba kayong pwedeng ipayo na para galing sa kay Senior Anthony Olisa na magagaling sa kanya yung sasabihin? Ang advice ko lang po, ano man po ang talent niyo, gumagawa po kayo ng cabinet, gumagawa kayo ng mga poster. Most especially lalo na po sa music. Ang lahat po ng gawain niyo, ialay niyo sa Diyos. At pag natuwa po ang Diyos, hindi po titigil ang blessing po sa inyo. So, lagi tayo nakakapit sa Kanya. Ano man mga difficulties, malalagpasan po lahat yan. Basta tandyan po ang ating Panginoon. Pag nawag po tayo lalayo sa Kanya. Ilagay nyo sa dasal, ano po ba dapat yung isulat? Yun po. Mas better nga po magsulat kayo ng papuri sa Kanya. Pag inawitan mo siya, doon siya natutuwa. Tuwan-tuwa po ang Diyos doon. Pag wino-worship siya by songs. Meron po ba kayong nagawang praise song? Ayaw po, meron. In-upload ko lang po yun sa Facebook. Yung He's Our Lord. He's our Lord. And He's our Lord Jesus Christ. At ipipicture ko na rin po sa inyo si Mrs. Yung Ayun. collaborate ko po sa paggagawa po ng kanta. Ito po ang Mrs. ko. Dito. Ang ano po niya is Beverly. Pero ang tawag ko po sa kanya is Lord. Siya po ang co-composer ko ng Pusang Darating. Siya po ang isa sa mga sumuporta sa akin na ako yung nagsusulat, gumagawa ng kanta. At siya rin yung lulubog lilitaw, di ba? So, siya rin yung lulubog lilitaw, kaya naglilitawan yung mga anak namin. Kasi, yung ginagawa ko po yan po yung minamahal kita, lulubog lilitaw. Doon ko po talagang inareglo yun, kanta na yun. So, natural po, napasalamatan ko po sa siya, na aking composer, na aking misis. Dahil kung hindi po sa suporta niya, Nung nakumpos mo yung minamahal kita, hindi pa magkakilala pa lang kami. magpakilala ka pa lang kayo. Kasi talent coordinator pa lang po ako noon. Dahil nailabas ko rin po siya sa pelikula yung Bukas Lulud ang Tala, yung Bong Revilla. Pieta. At lumabas din po pala kayo doon. Tayong dating hindi school vocal sa school vocal. Pero isa na yun, school vocal at saka yung ano. Nag-ano kayo, nag-extra din po kayo doon. Kasi nga po, ako po yung Talagang pinagtagpo kayo kasi parehas kayo ng pangarap eh. Parang pareho kayo nandun sa... Hindi, actually, yung pinsan ko ang talagang gusto ko mag-artista. Time na pupunta kami para ipakilala sa kanya yung pinsan ko, wala yung pinsan ko. Ikaw yung... Ako ang biyaya ng mother ko. Kaya pati ko nakasama. Ikaw tuloy yung... ano naman po, teenager po ako noon. Nung nakuha po ako ni Ginoong Vitales. Wala po, may extra muna ako eh. Hanggang sa naanohan niya na, marami ka bang kakilala? Sabi ko, marami naman. Pwedeng maging coordinator kita. Kuha kang talent. Anong Ayun. taon po yun? Mga 90s, 80s pa? 70s pa po yun. 70s pa. Opo, mga late 70s na. Grabe, anong tagal na. Sumisweldo po ang talent, kada labas is 100 pesos. Ang ibigay ko po sa talent, sabi ko nga kay Ginoong Vitales, magkano po ibigay ko?
Ikaw ang coordinator niyan, ikaw Mm. parang pinaka-manager ng mga yan, sabi nga. Happy kayo. Parang naano naman po. Oo, nakonsensya ka. Hindi na, ako po eh, nakipag-usap lang. Kasi sila naman po yung gumanap. Laway lang ang puhunan mo. Ako yun po. So, ang kinukuha ko lang po is, yung sa 100 pesos is 25 pesos. Minsan nakakasampung talent ako. Laki din. Ako yung 25 pesos, di malaki na po yun. Laki din. Tuwa na po ako nun. Medyo nag-i-smoke na ako nun. Meron na po akong pambili. Ako. Pambili ng bisyong sigarilyo. Ako. Dahil yun ang sabi po sa akin ng father ko, kayo yung magbibisyo. Kayo gumawa ng paraan na ibibili nyo ng bisyo. Hindi yung manghihingi kayo, mangungutang kayo, ayaw ko niyan, magagalit ako sa inyo. Kaya natanim po sa isip ko, sabi ko, may pambisyo na ako. So, yun po yun. Ako po yung, sa aming magkakapatid ako po yung nagbisyo na sa loob ng bahay, allowed po akong mag-smoke. Dahil hindi ko kinukuha yung bisyo ko sa nanay ko, sa tatay ko, dito, sa akin po mismo. Buti nga po yung tatay ko, nilabas ko po sa pelikula eh. Ganun? Naging talent mo. Naging talent ko rin po ang tatay ko. Naging extra rin siya. Naging extra din. Tuwa yun, siyempre. Ayun po yung mga naging talambuhay ko po nung araw. Actually, nung kami na, alam nyo, isisingit ko lang po kamadyungan po ng mother ko, yung mother po niya. Kunyari, ihahatid ko mother ko. Pero ang intention ko, para mag-stay na rin sa kanila. Yung anak. Hanggang sa amin nagkikwentuhan na kami, nagbobolahan na kami, kaya nabola na po niya ako. Yun po yun. Napikot ka pa. At least ngayon, naikwento mo yung kung paano nabuo yung Minamahal Kita. Yung mga composer kasi may kanya-kanyang kwento yan eh. Paano nyo nila buo yung kanta. Di ba? Kaya ano po ang masasabi nyo naman po? Meron po ba kayong mga Advice. Wala naman, basta supportahan niyo po yung mga compositions. Yun lang po. Pag po kayo magsasawa, kasi isa po yan sa kalaban ng tao, ang pagsasawa. Pag nagsawa po kayo, wala na. Ang Diyos po ba nagsawang mahalin tayo? Hindi naman po nagsasawang ang Diyos na tayo mahalin. So, ganun din po yung pagmamahal na binibigay natin sa talent na binigay niya sa atin. Katulad po nung sinabi ko nga kay brother na ako po ang dami ko pang mga naisulat. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung sino kakanta nito. Pero ganun lang, sulat lang po ako ng sulat. Minsan nga po, alam niyo yung sa sigarilyo, yung tawag dito, yung Foil. foil. Minsan po doon po ako nagsusulat. sa puti, dun sa... Oo, saan ka nagsusulat? Kasi pinakita ko papel. Isa na sa mga papel na iniipon ko. Kung saan po kung basta nakita kong papel at ballpen o lapis, susulat ko na po kasi kaysa malimutan ko po. Tama. At least pag naisulat mo na, madali nang balikan. Paano ko ganito pala yan. Dami natin natutunan. So ako nga, mga Kuwenpay, anong mga sinabi ni Kuya Anthony. So marami akong napulot na aral sa mga sinasabi niya. Hindi lang naman kayo ang pinayuhan niya, pati ako na ano niya, nadala niya din sa mga sinasabi niya. Kagaya ng sinabi mo, di ba, na huwag sumuko, na huwag tatamarin. Di ba, mga ganun. Minsan, dumarating talaga sa buhay na ganun, na parang ayaw ko na, parang ganun. Parang suko na ako. Pero dahil sa sinabi mo, parang kapit, baka nandun na malapit na eh. Di ba, bigla ka mang bibitaw, nandiyan ka na sa malapit na. Yung parang ganun ba? Isang hakbang na lang, andun ka na. Tumigil ka pa. Lahat naman yata ng tao nakakaranas ng ganun eh. Totoo So yan. dahil mayroong mga ganitong nag-a-advise sa atin, may napapakinggan tayo na mas matatanda sa atin na sila nga, di ba, hindi sumuko, tayo pa kaya, di ba? Kaya nga. Kaya tayo, tuloy-tuloy lang, laban lang. Sabi nga, di ba, dadating siya sa tangkuhan. Basta pangarap lang po kayo. Alam niyo yung pangarap naman, libre yan. Wala naman kayong binabayaran dyan. Ang binabayaran nyo lang dyan, yung paggawa nyo ng pangarap. Paano nyo gagawin yung pangarap? Meron kayong mga kakausapin na tao. Meron kayong hahanapin na magsusuporta sa inyo. Yung ganun po ba? Wala pong tigil yun. Para mabuo yung pangarap nyo. Ako naman po sinasabi ko lang po sa inyo ito. Ako po yung nangarap at dumating po sa akin yung kung sinong gagawa ng pangarap ko. Isa na nga po misis ko, ang mga magulang ko, at ang mga kaibigan ko. Sila na po gumagawa ng pangarap ko. So, nabuo po yun. Tapos dumating din si Capri. Dumating po si Freddy, yung mga agent na dumating na po. So, sa tulong po ng Diyos, yung pangarap ko, tinotoo na niya. Ito na yung mga taong bubuo ng pangarap mo. So, nabuo po yun. So, huwag po kayong titigil mangarap. So, binabati ko po lahat, mga kamag-anak ko, sa mga Rebagorda, kamag-anak ko sa mga Ulisa, at kamag-anak ng misis ko sa mga Esguera. At binabati ko rin siyempre ang aking mga anak.
na si John Paul, na si Chrislyn, Cholo, Solomon, at Cheris. Ilan po yung anak mo? Apat? Apat po. Apat. Na lahat na sila may mga kanya-kanya ng pamilya. Si Cheris po nasa Tagaytay. Meron na rin po sa sariling pamilya at tahanan po ron. Yung John Paul po at saka si Chrislyn nasa Dubai. Na parehas na rin pong may asawa. Sino po yung nasa Dubai? At John Paul, Nanonood siya. Ayan, Opo, Christine, pinabati ko kayo, pati ng mga asawa nyo. Si Jen at saka si Glenn. Apo namin, ibigay nyo na. Wala pa silang anak. Solomon, Cholo, pabunso namin. Ingat ka lagi kasama si Joy. Nabanggit mo nga kanina na iniyakan niyo talaga yung Ay, oo, umiyak bunso kami. niyo. Alam, Iyak kami. yung Iyak, bulso siguro, namin. one week kami halos hindi makakain. Yung gusto namin nung umalis sa amin. Talagang, yung pala sinasabi nilang, ang bunso talagang iniiyakan. Talagang naramdaman namin yung parang bigla kami nalungkot ng gusto. So, kaya pala kayo dito dalawa na naluluwag na lang kayo dito sa mansion niyo. Sabi ko, ang laki-laki ng bahay niyo, tapos kaya dalawa lang kayo dito. Kahit magtakbuhan kayo maghapon din. Ayun, tama sa Cholo ha. Kaya dapat mayroon kayo ditong apo na kaalagaan. No? Kaya nga, Tamad pag gumawa ng apo sa trabaho. Kasi kayo mga anak namin, mahal na mahal namin kayo. Salamat din ako sa Esguera family, katulad nila Kuya Rick. Ay isa po sa mga sumuporta po sa amin. Lalo na si Kuya Rick, sinusuportahan po kami niya, si Ate Lynn. Lalo na, ito katulad ngayon, nakapukot na kami. Tagal na po kami sinusuportahan nila Kuya Rick. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. kaya Opo. ngayon. Kaya maraming salamat po. Sana all Thank may you ganyan. very much. Sana all may ganyan. Nandun po sila sa Amerika ngayon. Thank you very much po. Batiin mo doon sila. Ingat kayo dyan kasi malamig. Kami naman po, matanda na. Totoo siya, wala na po kami hinahanap. Nandun na eh. Kumbaga ini-enjoy nyo na lang yung ano niya eh. Pa-travel na lang. Yun na lang din po sinasabi sa amin ng mga anak namin na kami i-enjoy na lang ang buhay. Tama naman ang sinabi ng anak niya na enjoy nyo na lang yung buhay niyo. Yung hindi nyo nagawa anong kabataan nyo, ngayon gawin nyo na. Binabati ko rin si Carlos Miguel. Si Carlos Miguel, na-adapt po ng anak ko na si John Paul. At saka ang asawa po niya is si Lenny. Sa ngayon po, si Carlos Miguel ang tumatayong apo namin as adopted grandson. Nasaan siya ngayon? Andun po siya ngayon sa pinaka-foster mother niya. Yan po sa Uyo. Malapit lang Sa naman. Uyo po. Binabati ko rin, mag-ingat kayo. Dalaw-dalaw naman dito kay Lolo. Minsan, ang tawag po sa akin yan is Lolo Rock. Alam na rin po ng bata na siya ay adopted. Ako po ay nagpapasalamat kay Jay. Alam niyo po, isa po siya sa tumulong sa akin sa music career ko. Lagi pag meron po siyang show, ako po yung lagi niyang ginag-guest. Di niyo po ako nalilimutan. So malaking bagay po sa akin yung mag-guest man lang. So yun po. Maraming salamat sa iyo, Jay. Naalala ko, sabi ko, hindi ko kayang baka papayag si Kuya Anthony na makausap ko sa, ang pangarap ko talaga yung makausap ko lahat. Yung papayag lang naman na malaman natin kung sino yung mga gumawa ng mga hit song. Yung mga behind the scene. Behind the scene. So, isa si Kuya Anthony sa pumayag na yun yung sikat niyang kantang Minamahal Kita. So, ako ay nagpapasalamat talaga. Sa puso ko yung pagpapasalamat ko. Anthony, maraming salamat po. Thank you very much din. Maraming salamat din. Thank you. Salamat po. Thank you din. Salamat. Wala bang Salamat kiss? Salamat sa pagtanggap dito sa mansion nyo. Thank you din sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo sa mga nakikinig. At nanonood. Ingat po kayo, nanonood. Maraming salamat.